Ang tanging lamang nagpapatibay sa iyo ang iyong pananampalataya at ang iyong pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagtitiwala sa Kanya, at yan ang bagay na meron kang sikreto na wala ang iba. Kaya ito yung panghawakan mo, ito ay pagtibayin mo at huwag kang mawala ng pag-asa, dahil ang hindi na ang nawawala ng pag-asa sa Allah ay ang isang hindi mananampalataya lamang. All right. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya, meron tayong matinding bisita ngayon. Sa pagkakataon na ito ay ating kakapanayin ang isa sa mga kagalang-galang, kapitapitagan na mula sa kapatid natin sa panampalatayang Islam, na ikinoconsider namin na para naming tatay. Mashallah, tabarakallah. So mga kapatid, halina kayo, pakinggan natin ang kanyang kwento, kung ano ang kanyang salaysay hinggil sa pagpasok niya sa Islam at iba pang mga bagay tungkol sa kanya. So are you excited? So ang aking kasama ngayon ay isa sa mga mag-aaral namin dito sa Makkah Islamic Center, at isa siya sa mga balik Islam. Alhamdulillah, siya po ay taga Iloilo City, isang Ilonggo. Alhamdulillah. So, ngayon ay atin siyang kakapanayin, inshallah subhanahu wa ta'ala. So po, magpakilala po kayo. Ano po yung pangalan ninyo? Saan po kayo nakatira? Taga saan po kayo? Okay. At iba pa. Okay? Alhamdulillah, Bismillah, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat purihin kundi si Allah lamang. At ako'y nagpapasalamat sa araw-araw na si Allah ay nagbibigay sa akin ng pagpapala. Bago sa lahat, ako ay si Brother Isa from Iloilo City. At ako ay isa ng senior citizens at nandito pa rin sa Saudi at nagpaplanong umuwi na. Pero bago ako umuwi, ako ay mayroong kwento sa aking buhay sa loob ng more than 20 years dito sa Saudi. At ngayon, ang una kong babanggitin ay aking tunay na pagpasasalamat sa kay Allah dahil binigyan ako ng ilaw. Ang ilaw na ito ay yun ang ilaw na ako ay naging Muslim. Na isa sa pinaka malaga sa aking buhay ang isang Muslim, dahil kung di ako Muslim, hindi ko na alam kung ano. So yun ang number one na ako ay naging magatagumpay, na kahit ako ay wala pa ring pera o may makunting pera, ay ako ay kontento na sa buhay ko dahil narating na ko na ang pagiging Islam. So yun ang masishare ko. At ang pangalawang masishare ko ay ang aking anak na binigyan ako ng pagsubok ng Allah, na ang aking anak ay nagkaroon ng schizophrenia, na isang uring sakit na sa ulo. Pero para sa akin, it was a gift from Allah, dahil nung siya na ay nagkakaroon ng sakit na schizophrenia, ako ay natutong palagi manalangin kay Allah at nagtitiwala at hope for him na talagang pagagalingin siya. Kaya nanatili pa rin sa akin yung sinasabing palaging nagdidikir at inuulit paulit-ulit na Allah, tulungan mo ko na pagalingin mo ang aking anak. At it was really a gift, dahil hanggang ngayon nadadala ko na ang pagdikir, na pag-alaala sa araw-araw, na panalangin, na pamaraan siguro ng Allah na ako ay mapapalapit sa Kanya. So yun ang pangalawang kasaysayan ko na may bigay sa inyo, na sa ngayon ang aking anak din ay bigyan ko ng tiwala na kahit isa lang siya sa loob ng bahay, pero nabubuhay rin siya at gumagaling din, na wala naman siyang kasama. At palagi ko lang sinasabi kay Allah na tulungan mo ko, at pinigay ko ang pagkatiwala ko sa Kanya. So mga kapatid, ang tangi kong masasabi sa inyo na bago ako ay alis ng Saudi, ay may share ko rin sa inyo ang
ang aking puso, ang aking sitwasyon ngayon na kahit wala naman ako pera, but I am already contented of my life, na noon na hindi ko yan nahahanap dahil sa kapanahunan ng kabataan ko, ako ay palaging busy sa mundong ito na kung anong gagawin ko para magkakaroon ako ng pera. Pero dahil sa tinulungan ko lang na bibigyan ng ilaw, ako ay naging kontento sa buhay at hindi ko na hinangad ang mga makamundong bagay, bagkus ang pagsisikap na makaipon ako ng kayamanan sa langit. Kaya yon ang may share ko sa inyo, at ang katahimikan na kapanatagan at saka yung peace of mind at saka yung contentment sa buhay. Kasi ngayon nakikita ko, ang taging paalala ko sa ating mga kabataan na palagi silang nag-internet at nagtataka ako bakit puro lang mga makamundong internet na bakit ako hindi masyado. At ang paalala ko na sana mabibigyan din kayo ng ilaw na pagdating niyo ng katandaan niyo ay mag-iiba na ang mga pag-iisip niyo na magsisikap sa mga kabutihang pagsisikap sa pagsamba sa Allah lamang. Mashallah, tabarakallah. Okay? Lahat na sinagot yung mga aking mga gustong itanong sa kanya. Inunahan niya na ako, mashallah, tabarakallah. Okay? Ilang taon na po kayo ngayon, if you don't mind? Mari mong sagutin, mari mong hindi mo sagutin. Hindi, ako ay greater than 60 but less than 70. What a safe answer. Okay. Ibig sabihin ay more than 60, less than 70. Okay, in between, ika nga. Mashallah, tabarak. 61 and a half? Okay. Okay, mashallah, tabarakallah. Na isabihin ay ganun. Pero sa totoo lang po, hindi kahalata na ganun yung edad mo. Akala po namin is mga 50 plus lang po. Alhamdulillah. Mashallah, tabarakallah. Okay? Kaya, now, between 60 and 70, ilang taon po kayo yung sa Islam? Ilang taon na po kayo sa Islam ngayon? Ang alam ko lang mga 15 years. 15 years ka na sa Islam? Oo, sa Islam ka. Pero nagsisikap pa rin ako at nagsumikap na sa araw-araw ay ma-improve ko ang mga gagawing Islam. Mashallah. At matanim sa isip ko na before man ako ay babawin ng buhay ay naging matataas na ang aking iman. Okay. Ibig sabihin, ipagpalagay natin ikaw ay 65 years old. Ipagpalagay lamang natin. Tapos bawasan ng 15 diyon. Ibig sabihin 65 minus 15? Ilan yun? 40 years old. Okay, sa 40 years mo na yun, sino ka at ano ka? Ano ang kwento ng iyong buhay? Anong relihiyon mo? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo nung hindi ka pa sa Islam? Nung hindi pa ako sa Islam, ang aking isip ay talagang magulo kasi ang oras ko ay palaging nag-iisip ng mga makamundong bagay na magplano kung ano ang gagawin para umasenso sa buhay, na napabayaan ko naman yung Allah na hindi naman nabigyan ng priority ang Allah sa mga panahon na yun, na sa kabataan ko ay... Ikaw ba ay maka-Diyos dati? Ako ay likas na mabait, pero ang pag-practice ng isang Islamo na sa Christian ay hindi masyado, ay hindi nagagawa kasi ang puno ng isip ko ng mga makamundong bagay. Paano kumita? Na priority muna ang mga makamundong bagay na before that ng 40 years. Ngayon ko lang naramdaman na talagang kailangan talagang priority ay kang ala at pag-ipon at mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Mashallah, tabarakallah. Okay? So ibig sabihin po dito ay ikaw ay abalang-abala sa katulad ng pag-iimbok ng pera o pag-iipon ng pera, 'di ba? Para of course para sa pamilya mo, 'di ba? Para sa sarili mo. Ano po ang profession nyo dito sa ngayon sa Saudi Arabia? Ano po yung trabaho ninyo? Ikaw po ay bilang isang? Ako ay bilang isang chemical engineer na nagtrabaho doon sa Baylas and Water as a laboratory engineer at saka sa chemist na hawak yung reverse osmosis at saka sa laboratory na gumagawa ng mga tubig na 6 gallon, 20 liters, 15 liters at saka mga cups na 250 ml. Mashallah. Bukod sa tubig, ano po yung ginagawa ninyo? Gumawa kayo ng kape? Hindi po kami, tubig lang yung tubig amin. Tubig lang ginagawa ninyo? Hindi orange? Hindi. Hindi. Tubig lang talaga. Okay? So,
15 years kayo sa Islam, saan po kayo unang yumakap sa Islam? Ang una kong pinagyakapan sa Islam ay doon ako sa Al-Hasa, pero hindi pa rin ako doon sa Al-Hasa na nagsyaba kasi that time nahihiya talaga ako na makilala ako na ako Islam. Pero nag-attend ako ng mga more than 1 year. Al-Aqsa. Al-Hasa. Saan sa Al-Aqsa? Hufuf, Babaraj, Sa Ufuf. Al-Uyun. Sa Ufuf. Hufuf, di ba napunta ka ng Al-Uyun? Oo. Doon ako nagsyada. Doon ka sa Al-Uyun Oo, nagshahada. kasi nahiya din ako sa grupo. Nag-attend ako doon sa Al-Hasa Learning Center ng may git siguro mga 1 year, pero pinipilit nila ako. Pero sabi ko, hindi ko pa alam yun. Pero Kilala mo si Muhammad, si Oo. Sheikh Sheikh Taminuddin. Aminuddin at saka Taminuddin. si Abdul Karim. Abdul Karim. Abdul Karim, kumabig ba yun? Abdul Karim. Saka si yung Saka si Gary. si Gary. Gary. Makasama namin yan. Mashallah, tabarakallah. Pero hindi ako doon nag-shada dahil nahiya ako. Tapos mayroon din akong kaibigan na Shout out ustad doon sa may Al-Uyun. Dinala niya ako doon at doon ako nag-shada. Hindi ka sa Abukik nagshahada. Pero doon ako nag-aral sa Al-Aqsa. Al-Hasa. Nag-Muslim ka sa Al-Uyun, pero nag-aral ka sa Islamic Center sa Al-Aqsa. Oo. Okay, mashallah, tabarakallah. Okay. So, nakailang taon po kayo doon sa part ng Al-Uhfuf? 5 years. 5 years. After na, saan po kayo pumunta? Sa sa Kubar. Al-Khubar, nakapunta ka ng Oh, Al-Khubar. nag-Muslim. Bali tuloy-tuloy pa ng pag-Muslim ko sa Kubar. Nag-attend ka ng Islamic Center sa Oo, Al-Khubar. nag-attend din ako ng Islamic Sino Center. yung ustaz niyo po doon? Sino ba yung sa Al-Khubar? Si Okwendo. Hindi. Oo, yung tatay niya, si Sheikh Nadir Dati. Ustad Mujahid, Al-Khubar. Yung tatay niya. Nakalimutan ko yung Al-Khubar. sa may Asisiya? Sa Al-Kubar Center. Doon yun sa may plaza mismo, sa gym. Sa may plaza. Oo. Nakalimutan ko yung yun eh. Hindi ko matandaan pero Shout out sa kanila. si Dawood isa din na nakilala ko. Si si Dawood. Dawood sa temporary Daud David. si David isa Al-Hidayah. Hidayah. Yun, Hidayah pero doon din kami nag-attend dati sa sa may gym. Doon kasi ang gym nila. Nakailang taong ka sa Al-Khubar? Mga 5 years din 5 siguro years. yun. So hanggang dito na ako After ng Al-Khubar, dito ka na lumipat. Oo. Mashallah, tabarakallah. Okay? Kilala mo si Ustad Majid? Ustaz Majid. Saan ko ba? Sa Asisiya sila. Yung pumunta dito ng tao dati. Pumunta rito. Dawood David nga. Si Daud David. Si David, kasama namin din yun. Dawood David. Okay, mashallah. Oo. So, 15 years po kayo totally sa Islam. Ikaw lang po ba ang Muslim sa inyong pamilya? Opo, ako lang ang Muslim sa pamilya namin pero dinadasal ko rin na sana sila ay mahipon ng Allah na mag-Islam din sila kasi Amen kasi sila ay mga fanatic silang mga reliyon ng Kristyanismo. So wala naman ako magagawa pero alam na nila nag-Islam ako pero hindi ko na alam kung paano ko sila iimbitahin. Kung paano kasi gusto ko rin sana mag-Islam na ang mga kapatid ko at mga kamag-anak ko. Ako lang yung Islam. Okay, nung ikaw ay alam ba ng pamilya mo na ikaw ay Muslim na? Oo. So since alam mo na papaano ka nila pinakikitunguhan, papaano mo ihambing yung pakikitungo nila sa inyo noon bago ka Muslim at ngayon na ikaw ay Muslim na? Ang pagkito mo na kaparyo pa rin ng normal kasi hindi ko naman masyado gina-open ang pagka-Muslim ko dun sa kanila kasi mahirap din yung wala sa timing. Pero alam na nila na pag tuwing may mga okasyon, hindi na ako pumupunta din ako doon, hindi ako kumakain ng mga baboy. Basta lang mag-attend ako at mag-imbita at pag binibigyan nila ako, hindi ko lang kinakain. So alam nila nagmo-Muslim na ako. Okay. Sa pag-Muslim niyo po, ano yung pinaka worst na experience mo sa buhay mo dahil sa ikaw ay isang Muslim? Kung meron po ba wala o kung meron man, ano po 'yun? Ano yung pinakamatinding pagsubok Nung ako nag-Muslim na yung tulad ng kanina binanggit ko na yung ang aking anak na hindi naman yan dating depressed ay nagkaroon ng schizophrenia.
na yung anak ko yan ay dalawa pero yun ang mahal kong anak, hindi ko alam bakit yung lalaki na yan. And then nung siya ay dumating ang schizophrenia ka, nagkaroon talaga ako ng matinding depression kung anong gagawin ko kasi minsan Kasi financially, di ba? financially meron ako financial pero gusto ko rin sanang magpapagaling talaga siya. Pagaling siya. Pero pinipilit kong palagi manalangin kaya natutulak sa akin na magdikir kasi yung pagmamahal ko sa kanya. Lubusang nagpasalamat kay Allah dahil tinuluyan talagang binigyan ako ng malalim na ilaw na tuloy-tuloy pa rin na sa pag-uwi ko ay hindi ko na madala-dala ang mga ginagawa ko, ang mga ginagawang Islam at pagsisikap rin na ako ay mapupunta sa paraiso. Mashallah. That is the best ambition ng isang Muslim na makapunta siya ng paraiso. Actually, sa edad niya na ganito mga kapatid, sa totoo lang isipin natin na mas mainam sa kanya magpahinga eh. Di ba? Mas mainam sa kanya yung mag-relax na lamang. Pero sa kabila nito ay nandito pa rin siya para magtrabaho. Dahil nga ay unang-una walang sumusuporta sa kanya kundi ang kanyang sarili. At the same time, siya yung sumusuporta sa kanyang tinatawag na pamilya, siya yung inaasahan. So, kailangan niyang magtrabaho. Subhanallah, yung pagsubok siguro na dumating sa kanya, kung ibibigay ng Allah sa ibang tao, maring hindi makayanan. Subhanallah, ang tanging lamang nagpapatibay sa iyo ang iyong pananampalataya. At ang iyong pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagtitiwala sa Kanya, at yan ang bagay na meron kang sikreto na wala ang iba. Kaya ito'y panghawakan mo, ito ay pagtibayin mo at huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang hindi na ang nawawala ng pag-asa sa Allah ay ang isang hindi mananampalataya lamang. Okay? Yan po ay payo ko po sa inyo. Okay. Isa sa mga tinatawag na gustong malaman po ito. Ano yung sakit ng Anong sakit ng anak niyo po? Kasi ang sakit niya ay schizophrenia. Schizophrenia? Schizophrenia. Spell schizophrenia. C-H-S-R-O-P-H
Sakit na lang sa ulo ang lalo. Depression sa ulo, which is Depression na lang, no? pero hindi siya yung mga talagang buang or insane. But Parang pasinto-sinto. pasinto-sinto. Pero actually normal talaga sa dati. Kaya lang nagkaroon siya ng schizophrenia. Mahirap talaga yun, no? Kasi Oo. spelling pala ang hirap talaga. Depression, para siyang tinatawag na isa pang sakit na depression na yung hindi ko alam yun, pero basta yan ay Okay, nasa dictionary, makikita mo yan Hindi yung lang. attitude ng Hindi ko mahanap sa Google kasi hindi ko alam ang spelling eh. But inshallah, ay kasama po kami bilang kapatid mo sa Islam, huwag kayo mag-alala. Inshallah, di ba mga kapatid, kasama natin siya sa panalangin at kasama namin sa panalangin ang yung tinatawag na pamilya na mapabuti at naway hipuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso na katulad ng paghipo sa puso mo papatungo sa Islam. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mga ibibigay, bukas magpakailanman. Okay. So, gusto ko, ito yung pinakagusto kong sa inyo po, na ilang sura na po ang na-memorize po ninyo, buhat nung na kayo nag-Muslim? ang alam ko na mga more than 20. Mashallah, tabarakallah kapatid. Di ba nakakainggit? Katulad niya, biro mo, ang karamihan. Pero kulang pa naman siguro kasi more than 15 years. Mashallah, tabarakallah. 20! Mashallah, malaking bagay na po yun. Subhanallah, 20. May mga ibang, may mga ibang tinatawag na mga kapatid natin na yung mga kapatid sa Islam, 40 years old na sa Islam, Suratul Fatiha pang alam lang, Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas. Diba? May mga iba, pero naway hindi pa huli ang hindi pa huli ang panahon. Okay, habang buhay ang isang tao, mayroong pag-asa na maaaring dagdagan niya ang surang nasa ulo niya sa banal na Quran. Okay? So ngayon, muli sa mga sura na ito, ano ang pinaka-paborito mong basahin? Ang pinaka-paborito kong basahin Bukod sa Suratul Fatiha, of course. ay Ahad. Suratul Al-Hajj. Hindi, Kapatid, hindi. ano pa? Suratul yung Hadid. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Yun ang pinaka-paborito mong sura. Bakit mo pinaka-paborito Kasi ito? it is sa symbol ng tauhid Mashallah. na dapat natin ipapractice at itanim sa isip natin na napakalaga ng tauhid, dahil kung wala tayo sa tauhid ay baka mahulog tayo sa impyerno. So, it Tauhid reminds ibig sabihin kaisahan ng kaisahan ng Allah na dapat natin palaging i-practice at iwawala yung mga shirk at intindi na maigi ang tauhid, kasi ang tauhid ay isa siyang talagang pinaka foundation ng Islam. Mashallah, tabarakallah. Okay? Kaya yan ay nagugustuhan kong Maaari mo bang i-recite sa amin yung Inshallah. Suratul Ikhlas? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, tabarakallah. Okay, alam mo ba yung ibig sabihin nung binasa niyo po? Kahit pa paano, alam niyo yung kahulugan? Alam ko. Qul huwallahu ahad, ano ibig sabihin ng Qul huwallahu ahad? Sabihin mo na si Allah ay nag-iisa lamang at walang tangibang Diyos kundi si Allah lamang. Allahus Samad. Allahu Samad, siya yung may-ari ng Sandigan ng lahat sandigan lahat at ng kanyang mga nilikha. mga nilikha. Sandigan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Sandigan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Lam yalid, Lam yalid, wala siyang hindi nanganak. hindi nanganak at hindi din siya pinanganak. Walam yakul lahu. At wala din siyang anak at nagkakaroon ng anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuan, at siya tangi si Allah lamang at walang iba. Walang kawangis, walang Walang kawangis at walang katubas at walang kaparihan at walang kahalin tulad sa lahat ng kanyang nilikha. Mashallah, takbir! Mashallah, tabarakallah. Okay, jazakallahu khair kapatid. Kuya, okay, Sheikh Isa Tasyo, mashallah, tabarakallah. So, napaka sabi nating sentimental ng kanyang mga salaysay sa atin hinggil sa kanyang paglalakbay papunta sa tinatawag na Islam. Hinggil sa buhay niya, kung paano siya sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pakatandaan po natin na
yung mga pagsubok na ito, kung ikukumpara natin yung pagsubok natin sa mga pagsubok ng mga propeta, ay talagang tiyak na napakalaki ng pagkakaiba. Napakalayo ng pagkakaiba. Kasi yung mga propeta, iba sa kanila sinubukan sa pamamagitan ng mga pamilya, ng kanyang pamilya din. Sinubukan sa pamamagitan ng tinatawag na sakit sa kanyang sarili at iba pa na mga pagsubok. Pero sila ay hindi bumitaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun lang ang tanging paraan at yun ang tanging susi para ma-overcome natin ang lahat ng mga pagsubok. Okay? At kung meron pa mang pagsubok na itinilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo, ay dapat lagi kang handa. Okay? Dapat lagi kang tinatawag na sabihin natin na mapagtiis, di ba? Mapagtimpi. At Okay? magkaroon ng palaging panalig at pag-asa. Yes. Sa mga pagsubok kasi na ito, nalalaman natin kung talagang hanggang saan yung ating tinatawag na pagtitimpi at pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa Kanya. So, nawa ay dalangin po namin na kayo po ay magtagumpay dito sa daigdig, higit lalo sa kabilang buhay. At naway kayo po ay papasukin ng Allah sa paraiso ng walang paglilitis at walang pagpaparusa, walang kaparusahan, pasakit at pahirap sa araw ng paghuhukom. Alhamdulillah. Amin. Amen. Okay? So maraming po salamat sa inyong oras, sa maiksing panayam po na ito. Okay? Last po, ano po yung maaring ipayo nyo sa mga kapatid natin, lalo pa sa mga manonood natin ngayon, mga ating mga subscribers, sa ating mga tinatawag na followers, okay? So ano po yung advice nyo po sa kanila? Para sa kanila naman, makiusap ka sa kanila, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ano yung hinanakit mo sa kanila? Ang tanging advice ko sa mga viewers natin at sa mga bagong sibol at sa mga matatanda at sa mga bata ay ang nakikita ko ngayon ay ang mga tao ay palaging busy sa internet at palaging pumunta sa makamundong bagay na hindi nabigyan priority ang kung sa internet nang dapat magpa-priority tayo doon sa mga pag-aral ng mga Biblia at pag-aral ng Islam, pero hindi. Biblia? Pag-aral ng Quran. Comparative religion. Comparative nga sa Quran sa mga Kristiyan nakikinig. At pagkatapos, ang tanging advice ko sa kanila na bibigyan tayo ng ilaw ng Allah na nung ako hindi ako binigyan ng ilaw, ganon din ako na palang busy kahit walang internet. Pero ngayon ang internet ang nagbibigay sa atin ng makamundong bagay na tinurok tayo ng Satan na para ay maligaw tayo. Kaya ang tanging ano ko sa mga kabataan at sa mga lahat na bubuhasan tayo ng Allah ng ilaw na i-remind tayo na Ipagkaloob sa atin ang kaalaman, ang unawa ng sa ating relihiyon. Ng reliyon at magsumikap na ma-invest natin yung mga investment sa langit at hindi sa makamundong bagay. Yun lang paalala ko sa mga kapatid natin ngayon. Mashallah. Jazakallahu khair po. Kaya't naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang sinumang gabayan ng Allah, walang makapagliligaw sa Kanya, at ang sinumang iniligaw ng Allah ay walang makapaggagabay sa Kanya. Siya ang pruweba mula sa mga taong iniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinili ng Allah upang siya ay masilayan niya ang liwanag ng Islam. Masumpungan niya ang tamang pananampalataya, ang pananampalatayang lahat ng mga propeta at mga sugo na pinili ng dakilang tagapaglikha. Kung siya ay isa sa kanyang kabila ng kanyang tinatawag na edad, ay hindi yon ang nagiging dahilan para siya ay hindi masumpon ng Islam, papaano pa kaya ang ibang tao na mas bata pa kaysa sa kanya? Siya ay nagsumikap, siya ay ginugol niya ang kanyang sarili, ang kanyang panahon sa pagsasaliksik ng kaalaman nung siya ay nag-Muslim, buhat nung siya ay nag-Muslim. At hanggang ngayon, mashallah tabarakallah, tingnan naman, 20 surah ang kanyang nasa ulo ng banal na Quran. Mashallah tabarakallah. So, marami pong salamat. Naway patuloy po kayong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang inyong pamilya gabayan din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niyo po inshallah. At naway tayo ay pagsamasamahin ng Allah. Hindi man dito sa kabilang hindi man dito sa mundo, inshallah sa kabilang buhay. Okay? So, marami pong salamat. Sa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.